Magandang araw mga kapantasya. Tawagin niyo lamang po ako sa pangalan ko na Junjun. Mula sa Pangasinan. NGSB, no girlfriend since birth. Pero hindi ibig sabihin wala akong alam pagdating sa kama. Nagtatrabaho ako sa isang kumpanya kung saan nakilala ko si Janice. Bagong empleyado. Same kami na no jowa since birth. Hindi sa pagmamayabang pero hindi ako pangit, o yung tipo ng lalaking aayawan ng mga babae. Sadyang ayoko lang talaga pumasok sa relasyon. Para sa akin kasi ay malaking sakripisyo at sagabal lang sa oras at magastos. Ganun din pala ang tingin ni Janice kung bakit ayaw pa niya magka-jowa. Maganda si Janice, para mas madali ilarawan siya. Para siyang sumasali sa Miss Universe, ganun ang gandang meron siya. Hawig niya ang crush ko na actress na si Ann Curtis ng Showtime. Masarap siyang kakwentuhan, kwela, sabay na sabay sa trip namin kapag nagkakainuman kami. Malakas din siya uminom at hindi mo siya mapapatamba sa inuman. One time nag-inuman kami with our friends. Halos lasing na ang lahat pero si Janice parang di tinatamaan. Grabe naman yan Janice, halos makarami na tayo ng iniinom, buhay ka pa din. Baka naman dinadaya mo kami ha. Pag-alcohol ng isa sa mga katrabaho namin. Mahihina lang talaga kayo. Alam nyo kasi mula ako sa lahi ng malalakas uminom. Pabiro naman ni Janice sa amin. Lumipas pa ang 3 oras at 2 na lang kami ni Janice na umiinom. Hindi rin naman ako gaanong lasing, nakabantay kasi ako sa mga kasama kong lalaki. Sa totoo lang ayokong may magyaya kay Janice sa alam nyo na. Palihim akong nakatingin sa magandang katawan niya. Pansin niya yon dahil nginingitian niya ako. Palagay ko nga ng mga oras na yun ay tinamaan na talaga si Janice ng alkohol. Iba na kasi ang mga kilos niya. Tumayo siya at lumapit sa akin ng may mga tinging kakaiba at ngiting may kahulugan. Nakaramdam ako ng paninigas ng aking katawan na tila ba mahipnotismo ako ng kakaibang aura ni Janice. Hinawakan niya ako sa balikat ko at kumandang sa akin. Sabay bulong sa akin kung gusto ko daw bang subukan ang galing niya. Nagtaka ako sa mga kilos niya, sabi niya ay no boyfriend since birth siya pero yung mga kilos at timbre ng boses niya nakakaakit na parang may karanasan na siya. Agad kong sinuklian ang paunang pasikat niya sa akin. Lumipat kami ng lugar doon, sa mas comfortable kami at makakakilos. Grabe ang galing niya talaga. Alam niya ang mga galawang napapanood ko lang sa bawal na website. Sa mesa, sumandal pa kami sa pader. Nagpapatuloy kami hanggang mapunta sa kwarto at mahiga sa kama. Kapwa napapaalulong kami sa kalagitnaan ng gabi, sarap na sarap naming pinagbibigyan ng init ng aming katawan. Siya pa mismo ang nag-uutos sa akin sa gusto niyang gawin sa kanya. Mas lalo akong nanggigigil sa kanya kapag inuutusan niya ako ng ibang style naman. Para akong nasa alapaap at malayang naglalakbay. Ganon ang pakiramdam ko kapag nailalapap niya ako. Kinabukasan ay nagising kami na hubot-hubad. Nagulat ako at humingi ng pasensya sa kanya dahil sa nagawa ko. Hiyang-hiya ako ng mga oras na yon. Pero akala ko magagalit siya sa akin dahil sinakian ko ang trip niya. Tinuwanan niya lang ako. How, ano ka ba Junjun? Para kang tanga. Ginusto ko ang nangyari sa atin at alam kong nag-enjoy ka naman. Ang galing ko diba? Alam ko iniisip mo kung paano ko natutunan kahit no boyfriend since birth ako. Ang totoo niyan dati akong may ka-F-body, alam mo yun, parang parausan pero walang label. Paliwanag naman niya na ikinagulat ko. F-body kung ganun ibig sabihin nakikipag-ano ka pero no label. Sabi ko, inulit mo lang ikaw ba parang hindi mo rin first time Sabi mo no girlfriend since birth ka. Ba't sinabayan mo ako kagabi? Sabi naman niya. One time lang din sa friend ko dati. Pero hanggang doon lang kasi ayoko talaga bigyan ng label. Nahihiyang sagot ko naman sa kanya. Sandaling tumahimik at nag-iisip siya ng malalim at tumingin sa akin tapos ay ngumiti. Gusto mo bang madugtungan itong nangyari sa atin? Tutal ayaw mong mag-girlfriend muna at ayaw ko rin naman. Para lang makaraos tayong dalawa sa pananabik ng ating katawan. Ano game ka? Tanong niya na ikinatahimik ko at ikinanginig ng aking buong katawan. Ang ibig mong sabihin gusto mo na maging F-body ako? Kunwari inesenteng tanong ko. Ano ka bata? Paulit-ulit dapat.
Sa iba na lang ako kung ayaw mo naman din. Aalis na ako pag-isipan mo. Sabi nito bago ako iwan sa kama. Ilang araw at gabi ko ring pinag-isipan ang alok sa akin ni Janice. May mga gabi ngang naiisip ko ang ginagawa naming iyon. Sa sobrang wild niya ay nabubuhayan ang aking pagkalalaki ngunit hindi ako kontento sa pagsesolo. Kaya naman tumawag ako at nakipagkita sa kanya. Sa apartment niya ay siya lang mag-isa ng mga gabing pinili niyang doon kami mag-usap dalawa. Pagkasabi ko palang napayag ako ay bigla niya akong tinulak at ipinaubaya ko sa kanya ang aking katawang lupa. Sobrang galing ni Janice, maligayang maligaya ang buong ugat at dugo ko. Lalo na kapag pumapaibaba na siya sa akin at magsisimulang paglaruan ako. Ginagalingan ko rin naman ang performance ko para hindi niya isipin di ako palaban. Kaya naman pareho kaming hinahabol ng aming hininga at pagod na pagod pagkatapos. Dahil gusto naming pagbigyan ng tawag ng laman ngunit ayaw naming bigyan ito ng label o may pagsisihan. Madalas akong gumamit ng protection upang walang aberya. Kung wala naman withdrawal ang ginagawa ko. May time na naisipan niyang lunokin at doon ako mas ginaganahan sa kanya. Walang sayang pagdating sa kanya. Naging normal na sa amin dalawa ang ginagawa namin, akala ko nga mapaninindigan ko ang aming napagkasunduan. Hindi na lang kasi hanggang doon lang ang gusto kong mangyari sa amin ni Janice. Gusto ko nang mas mag-level up na kami ni Janice. Ngunit alam kong hindi siya papayag sa gusto ko. Isang gabi nang muli kaming mainitan sa isa't isa. Sinadya kong batasin ang protection na binili ko. After na may mangyari sa amin ni Janice ay inaasahan ko nang madadali ko na siya sa pagkakataon na yun. Nang maglaon napansin na ni Janice ang pagdadalang tao niya. Kinumpronte niya ako at umamin ako sa ginawa ko. Gumagamit ka naman ng protection, diba? Paano ako nabuntis? Ikaw lang ang lalaking lagi kong sinisipungan, June. Galit niyang tanong sa akin. Patawarin mo ako, Janice. Tingin ko kasi sinira ko ang kasunduan natin. Tingin ko mahal na kita, Janice, at gusto ko na magkaroon na tayo ng label. Kaya nagawa kong butisin ang protection na ginamit ko. Alam ko kasing di ka papayag sa gusto ko. Inisip ko kung mabubuntis kita magiging akin ka na. Janice, pwede naman natin ituloy na angas na mamagitan sa ating dalawa. Single ka, single din naman ako, bukod dun halos nakita na natin ang buong katawan natin. Lakas loob kong sabi sa kanya. Sinampal niya ako at umiiyak siyang umalis. Sinubukan ko pa siyang habulin pero hindi siya nagpapigil. Ilang araw, linggo o may buwan din na naging malamig sa akin si Janice. Hindi niya ako pinapansin at madalang ko na siyang makita. Nabalitaan ko na lang na umalis na siya sa kumpanyang pareho naming pinagtatrabahuan. Umuwi daw siya ng probinsya nila. Nag-leave ako ng 2 weeks sa trabaho para lang puntahan si Janice sa probinsya nila sa Cebu. Nagtanong-tanong ako sa mga tao sa nasabing barangay nila at mabuti na lang may nakakakilala kay Janice. Itinuro ng matandang babae na nagtitinda ng gulay ang pinagpupwestuhan ni Janice at ng nanay nito. Nagtitinda sila ng gulay at isda. Nang makita kong muli si Janice ay may kalakihan na ang tiyan nito. Sigurado akong ako ang ama ng batang dinadala niya. Janice, kumusta ka? Pangungumusta ko nang lapitan ko siya. Anong ginagawa mo dito, June? Paano mo nalaman kung saan ako ngayon nakatira? Naiinis na tanong naman niya sa akin. Janice, pwede ba tayong mag-usap? Pagbigyan mo naman ako kahit ilang minuto lang, oh. Gusto lang talaga kitang makita at makausap. Pagmamakaawa ko sa kanya, hinayaan kami ng nanay niya na makapag-usap dalawa. Nagpunta kami sa tabing dagat at doon kami nag-usap ng masinsinan. Sinabi ko sa kanyang gusto kong magpakaama sa anak namin, at maging mabuting asawa sa kanya. Binigyan niya ako ng pagkakataon at pinatunayan ko sa kanya ang sarili ko at sa pamilya niya na kaya kong buhayin at maging mabuting asawa at magulang kay Janice at sa anak namin. Lumipas ang 1 taon after na ipanganak ni Janice ang panganay namin, pinakasalan ko siya at naglaon na sundan pa ng 2 anak ang aming panganay. Ngayon mga kapantasya ay nasa maayos na kalagayan kami ng may bahay kong si Janice. Sa Cebu na rin kami tumira. Hanggang dito na lamang po ang kwento ng aming kainitan ng katawan na nauwi sa pag-iibigan. Maraming salamat sa pakikinig.